Lilipad tayo at sasakay ng bangka para libutin na natin ng gusto ang Batanes. Dahil meron daw, isa sa mga islang yan, meron daw ginto. Mula sa isla ng Batan, kailangang sumakay sa isang 12-seater plane para makarating sa isla ng Itbayat. Itong flight natin ngayon from Batan to Itbayat, like 10 minutes lang. May nakapagsabi sa akin na marami raw ginto sa islang ito. Yan ang aking misyon ngayon, ang mahanap ang sinasabi nilang kayamanan ng Batanes. Welcome to Itbayat, ang pinakamalaking isla ng Batanes. Let's go. Airport, diretso kami saan tayo pupunta? Sa town proper. Ang Itbayat ang pinakamalaking isla sa Batanes Group of Islands. Ito rin ang pinakadulong bayan sa norte ng Pilipinas. Mahigit 700 pamilya lamang ang nakatira sa islang ito. So dumating na kami sa town. Main town. Nasa gitna ng buong isla. Itong isla na to, walang coastal towns to. Kasi wala tong beach. Puro cliffs to, paikot. Puro cliff siya. Puro bangin siya, ganun. Pag tayo mo ron, ito na ang isang restaurant. Maliit to, kainanin namin. Sa tapat ang eskwela, ang plaza. Kaliwa mo, simbahan. Kanan mo, munisipyo. Ospital. Andun na siya sama-sama sa isang maliit na isang ganon. Yun na yun. See? Ano yan? Itbayat. Wow! Ang sarap naman ng mga pagkain dito. Hello po! Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Looking at your... Ako. Ay, salamat po. Salamat. Dahil pagkain, no? Ano ba ang handa natin pagkain? Ito yung ubod balls. Ubod balls. Alam ko to. Oo, may isda. Yes. Tapos, tingnan mo na. Ito yung ano? Coconut shrimp. Coconut crab. Tapos ito, ano sa boto? Sinampalukan. Sinigang na baboy. Tapos ito yung kanin kinikwento sa akin. Yellow rice. Yes. Tapos ayun ang Local rice. Mountain rice. Sabi yun, native rice. Simple lang sila. Pero walang tao. Konting-konti lang yung tao talaga. Kaya nakita ko napakabagal ng takbo ng buhay. At yun ang dinadasal ko at pinapanalangin ko na sana maging ganun ulit ang takbo ng mundo natin. Bumagal ng bumagal para hindi tayo lahat nagmamadali at maging masaya tayo at matuto tayong i-appreciate what we have and what we don't have. Maraming salamat. Thank you. Salamat sa pagkain. Hopefully you will come here. Babalik po ako. Papunta tayo ngayon ng Torongan Cave. Mahigit 1 oras ang biyahe natin papunta ron at dito ako nakasakay. Sa likod ng pickup na to, yung Torongan Cave na yan ang tinarahan ng mga first inhabitants dito sa Batanes. Pupunta natin siya ngayon. Tingnan natin, we will explore, we shall explore. Teka muna. Bakit? Parang hanggang dito na lang. So wala na to? Wala na to. Maglalakad na to? Asa yung Torongan Cave? Lalakarin namin yan? Teka, sandali. Totoo? 1 oras lalakad na yan? Sana sinabi mo sa akin, nag-leather shoes sana ako. Kaya yan. So lakad tayo. Lakad na. Pila humito yung makina. Pag ito ng makina, gumano, nasa taas ako ng truck, ng pickup. Bakit ba? Saan nangyari? Overheat. Sabi ko kay Derek, nag-overheat tayo. Patay. Nagbiro lang ako na maglalakad tayo. Tapos lumabas siya. Dito na po tayo. Dito na po tayo. Eto na po, hanggang dito lang ang kotse. Ha? Asan yung cave? Mga 1 oras pang lakaran yan.
Patay kang bata ka. Kaya ko lang maglakad ng 2 kilometro. Don't get me wrong. Kaya ko naman lahat yan. Nakakagulat lang na kung bakit may sasakyan, pero kailangan mo maglakad. Nakakalungkot. Ngunit katotohanan. Halika na. Tama ng drama. Kaya na nga, lakad na tayo. Manong. Good afternoon po. Gandang hapon sa'yo. Sa inyo. May tapos sa Manong. Sasabahan mo talaga sa ano? Kasamahan niyo ako sa Turungang Cave. Okay. Ha? Ano pangalan niyo, Manong? Tobias Asap po. Tobias. Sige, malayo lang po, ha? Tobias. May maglalakad pa tayo ng 1.5 kilometers. 1.5? Hindi ba pwede mas mahaba-haba? Mga 4 kilometers? Kung kaya ninyo, ikutin natin. Kayang-kaya. Kaya niyan, Pagka ganito ang ambience kayang-kaya ko itong mga ganitong ano. Punta na tayo sa ano, Saan? Turungang Cave. Pero okay ito na lakaran mo ganito, huwag yun nagtitik. Totoo lang. Basta bato-bato, okay lang. Teka. Dahan-dahan ko nalalabas yung mga shoots ko. Dahil lang, ha? Boss. High-tech. Ano? Oo, sa wakas, nagamit din. Ay, nako, ayoko na magkikibo. Kala nyo kayo yung parating handa. Ano? Kita nyo na? Ako, di na ako kumikibo. Oh, ako, handang-handa ako. Hindi pa talaga. Ang nipis ng sole nito. Mas mabigat si Manong sa'yo. Kasi naman, pambalay shoes yung dinala mo eh. Akala ko naman kasi, walang bato-bato rito. Akala ko nga may ano, hindi ko naman kaya na puro matatalim ng bato rito. Tobias, dala to. Ay, naku, nagmagandang loob lang naman ako. Okay sana to, kaya lang, masyado siya manipis. Pang ano siya? Ako mo na siya. Thank you, sir! Paano? Ay, siguraduhin yung sulit yung ginto na makikita natin, ha? Sabi may gold daw. Haba na nilalakad natin. Woohoo! Lord! Ang konti pa naman ang kinain kong lunch. Dapat pala dinamihan ko yung kinain ko. Kung kailan maraming lakad. Ha? Ito na. Kaya mo pa, sir? First time ko nakaramdam ng pagod talaga, sa totoo lang. Napagod sa trabaho, pagod sa paglalakad, pagod sa lahat. Pagod ako. Tutsura ko. Talagang gasgasado. Hindi pa tapos ang ating misyon sa Batanes dahil ang gintong ating hinahanap ay mukhang mailap. Mga kapatid, ako po si Aga Mulak. Tumingin-tingin ka lang. Daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. Ganito ang tunog ng syudad. Naiingayan ka na ba? Gusto mo ba ng ganito? Napakatahimik dito talaga. Simple-simple ang buhay. Maganda umaga po sa inyo. Kasi wala nga aircon, magigising ka na alas 5 ng madaling araw dahil yung kampana ng simbahan. At ang mga tao dito, ibang klase kayo. Ang babait ninyo, di ba parang gold yan? Baka ginto na yan. O ba't may stick yan? Gugutom na ako eh. Ano tawag ito? Batanes Stick Python. Poisonous ba yan? Pinoy Explorer. Next Sunday, 6:30 p.m. sa TV5. Tara na, explore!